Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Ayan, muli ho, welcome po sa bawat isa. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon na tayo ay muling sama-sama na upang makapag-aral ng salita po ng Panginoon. Today is July 2. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang biyaya. We are beyond half of the year at again, napakakaiba nitong na ating kinakaharap na itong nakaraang 2020, 2021 because of the pandemic. Pero kung atin kung babalikan ay makikita natin ang kamay ng Diyos, yung providensya ng Panginoon na siyang patuloy na kumikilos, and yes, we can go back to many things na masasabi talaga nating all things work together for good. Maaaring yung iba ngayon ay wala pang ang kasagutan, hindi pa natin malaman kung paano natin nasabing for good, but alam natin, may kumpiyansa tayo sa katotohanan na ang ating Diyos na soberano ay patuloy at siguradong mapangyayari ang kanyang kalooban. So tayo nagpapasalamat sa Diyos sa mga bagay po. Ayan. Well, bago tayo dumako sa ating pag-aaral, ilang mga announcements and reminders para ho, particularly sa ating mga kapatiran dito sa JCBC. Una ho, ay mamaya pagkatapos ng ating time in the Word ay magkakaroon tayo ng ating online prayer meeting at ating hong inaanyayahan at pinapaalalahanan ng bawat isa na tayo ho ay magkasama-sama sa ating hong pananalangin. So please do wait sa aking pag-post ng ating hong link para sa prayer room sa ating mga group chats and also sa ating Facebook group. So kaiba yung page at saka group sa Facebook group. So nawa ay magkasama-sama po tayo. Kung sakali na ikaw ay gusto niyo ho na makasama natin, please do send me a direct message para ma-send ko rin ho. Kung sakaling hindi niyo nare-receive, hindi kayo bahagi ng group chats but you want to be part of our prayer meeting, ay please do send me a direct message para ma-send ko sa inyo yung link mamaya pagkatapos ng ating time in the Word. And also, kung meron hong may mga katanungan, o meron mga medyo malalabong mga lugar sa ating pag-aaral, I would like to encourage ang ating mga kasama ko o makakasama sa pag-aaral to please send questions at welcome po natin yan, and also mapag-minister po natin yung mga paglilinaw o mga kasagutan sa mga katanungan. So nawa ay please to send them kung meron. And then sa biyaya ho ng Panginoon, ang JCBC ay patuloy na nagsisik na mag-improve sa ating mga ministeryo. Isa ho yan ay ang ating online ministry, and ang ating church ay nag-acquire o bumili ng computer, desktop, at kanina ho dumating. So purihin ang Panginoon, salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na provision, and hindi ko meron pang mga parating na mga gastusin sapagkat kailangan pa ng mga camera, ng mga cables, ng mga pag-aayos ng ating sound system, lahat ng yan, and yan ho ay patungo sa mas mainam na ministeryo, and pag-pray natin because this is a very very worthy investment. And I think yung ating online ministry, yung live streaming natin, kagaya ito ating time in the Word, yung ating mga services ay here to stay. At nawa ay patuloy tayo tulungan ng Panginoon na ito po ay ma-improve pa. Again, ating mga kapatirang may mga karamdaman, may mga sitwasyon, ay atin pong patuloy alalahanin sa Panginoon sa panalangin. Number 1, si Brother Dave Paule. Alam natin yung kanyang kalagayan, so patuloy natin siyang ilapit. Pangalawa, Sister Hope Hermia. Yung kanyang brain aneurysm, salamat sa Panginoon na operahan yung isa, pero dalawa ho yung aneurysm, at ang patuloy na pinagpe-pray ay yung pangalawa ay huwag
huwag nang mangyari pumutok. So, kasama sa patuloy sa prayer, Sister Hope Hermia. And then also si Sister Jonah, ang aking mahal na asawa. Alam niyo naman po yung kanyang kalagayan sa kanyang pagbubuntis. Nandoon yung kanyang hyperacidity. Talagang yun po ang isa sa mga malalaking pahirap sa kanya. At nawa ay ito'y humupa na. And nawa tulungan kami ng Panginoon, bigyan patuloy ng wisdom sa mga bagay po ngayon. And then, patuloy natin ipag-pray, maging ang ating bansa sa pagharap sa pandemya po na ito. Again, yung kumakalat na tinatawag na Delta variant. So, patuloy pa rin tayo mag-ingat, patuloy pa rin tayong mag-observe ng ating mga minimum health protocols, lalo na po pagdating dito sa ating church, sa ating pagsamba, ay nawa tayo ho ay patuloy na masumpungan na mabuting patotoo sa mga bagay po na yan. So yun ho ang ilan sa ating mga paalala, ilan sa ating mga announcements, ano ho, and atin hong patuloy na pinupuri at pinapasalamatan sa Panginoon, ang Panginoon sa mga biyaya niya at patuloy na pagsusustento niya. Nagagalak ho tayo kung paano ang Diyos ay ginagamit at pinagpapala ang ating mga efforts na ito sa patuloy na ikakabuti, ikakapunlad sa pananampalataya ng ating mga kapatiran. Okay, so without further ado, pero bago tayo dumako sa ating pag-aaral, mag-pray ho muna tayo and then let's go directly sa ating lesson this evening. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan, sa iyong habang pasensya, sa iyong biyaya at pagmamahal. Tunay sa amin ay umabot, sa amin ay nagligtas. Walang ibang karapat dapat tumanggap ng papuri, hindi ikaw lamang. Salamat po, O Diyos, sa katotohanan na bago pa itatag ang sanlibutan ay pinili mo na kami. Salamat po sa katotohanan na ibinigay mo si Jesus para kami matubos. Salamat po sa katotohanan na ikaw ang siyang kumilos at nagbukas ng aming mga puso upang kami ay manampalataya. At salamat po sa katotohanan. Kami ay patuloy mong iniingatan. Oo, hanggang sa kami ay dumating sa iyong piling. O Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri sa iyo. At alam namin na ikaw ang patuloy na kumikilos, gumagawa sa amin. Patuloy naghuhubog sa amin sa wangis ng aming Panginoong Kristo. Alam din namin, O Diyos, habang kami nabubuhay sa mundong ito, nandoon ang mga pagsubok, doon ang mga pangangailangan, doon ang mga hamon. O Panginoon, tulungan mo kami na patuloy mamuhay sa ayon sa iyong kalooban. At sa aming mga kapatiran na dumadaan sa mga extraordinaryong mabibigat, mahihirap na sandali, aming inaalala sa iyo, sa Dave, patuloy mo po siya ng iyong kamay, mapagpagaling. Tulungan mo po, bigyan mo sa aming wisdom sa decision making, kailangan nilang gawin. Maging ang mga pinansyal na pangangailangan. Give this Sister Hope Hermia, patuloy po hawakan. Yan din po ang aking asawa sa kanyang buntis. Ingatan mo po, maging ang sanggol sa sinapupunan. And also, ang tatay po ni Sister Sheng, namin pong hinihiling ang iyong awa sa kanya. Tulungan mo po, and Lord, we do pray na nawa ang tumor ng sumpungan ay hindi cancers. Ikaw po nawa, Panginoon, ang patuloy magbigay ng peace, ng pangangailangan din naman para po sa kanya pong Ama. Muli, Ama, ikaw po ang patuloy na gumabay sa amin, maging sa aming pong bansa, sa mga namumuno sa aming bayan, sa pagharap patuloy sa pandemyang ito, ay nawa o Diyos, ikaw po nawa ang magbigay ng wisdom, ikaw po magsansala sa mga taong umaabuso pa sa gitna ng ganitong mga kalagayan. At Lord, muli ay ikaw po patuloy na umawak magpala, maging sa aming pong pag-aaral po ngayong gabi. Bigyan mo kami ng liwanag, bigyan mo kami ng pagkatuto. Hindi lang po pagkatuto, kundi pagbabago. Patuloy kaming mahubog sa ayon sa wangis ng aming Panginoong Kristo. Patuloy kaming makabanal sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Lahat ng ito, O Diyos, sa isa namin nihiling sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so tayo ho ay magsimula sa atin hong pag-aaral ngayong gabi. And we are on lesson number 31 ng atin hong biblical evangelism. And tayo ho'y dumako sa ating pag-review. So paano tayo nagbabahagi ng ebanghelyo rather than scripted. Ang ginawa natin ay meron tayong mga objective na layunin. Meron tayong layunin na
pinupuntirya sino man ang ating kausap, ma-establish yung rightful claim ng Panginoon, and ma-expose ang pagiging makasalanan ng tao, and with that, yung kawalang magagawa ng tao para iligtas ang kanyang sarili, maging klaro yung probisyon ng Panginoon. Do you remember yung sinabi ni Jesus, with men, it is impossible. So, with men, salvation is impossible. Ito yung context. And then, ang sabi ni Jesus, pagkatapos namin yun, with men it is impossible, but not with God. Sa Diyos, posible. So, pagdating sa kaligtasan, kailangang tumingin sa Panginoon, at ito ang tanong, ano ang ginawa ng Diyos? Ano yung pinrovide ng Panginoon para sa ating kaligtasan? At ang sagot is, it is only in Christ. It is found only in Christ. And then, pang-apat na objective ay ipaliwanag yung mga terms. Kumbaga, terms and conditions in offering salvation in Christ. Kailangang ipakita talaga na si Kristo lamang, walang magagawa ang tao, at hinihingi ng Diyos na ang tao ay magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo upang maligtas. And then, number 5 objective natin is to urge them, to exhort them, to challenge them to respond appropriately. So what are the appropriate response? Nakita natin, aminin ng pagiging makasalanan, aminin ng kawalang magagawa, kilalanin na si Kristo lamang ang tanging tagapagligtas, at yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, ang ating kaligtasan, i-denounce. Mahalaga yun. I-denounce ang lahat ng ibang mga bagay na maaaring pinagtitiwalaan o inaasahan para maging katanggap-tanggap sa Panginoon. As Apostle Paul said sa Philippians 3, I do count them but dung that I may win Christ. So hindi pwedeng pagsamahin ito kung hindi ikaila o i-denounce ang iba at tumangan lamang kay Kristo. And then lastly ay magsisi at manampalataya sa ating Panginoong Jesus. At ang sabi ng salita ng Diyos, sino mang sa Kanya ay sumasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi merong buhay na walang hanggan. Now, pagdating sa pagkukomunika, doon tayo sa practical side that is yung paggawa natin talaga ng pagsasaysay, pagbabahagi ng ebanghelyo sa iba, be it in a corporate manner or in a personal manner. We do evangelism by means of communication. Madaming iba't ibang means ng communication, pero primarily yung verbal communication. At ang balance na pananaw ay ito, it's all up to God who uses me, the Christian, as a means for evangelism. So hindi lang ito nakaasa sa atin, hindi lang ito basta nakadepende sa Panginoon. Makikita natin sa scripture ay ito'y nakadepende sa Panginoon na gumagamit ng mga kaparaanan. So, nandun tayo. Tayo yung kaparaanan. Tayo yung pangunahin. Ang Kristiyano ang pangunahing instrumento ng Diyos para maibahagi, ikalat, maparating ang Ebanghelyo. So, I must, ito yung application, I must exert all effort in communicating the gospel persuasively and clearly while depending on God who opens the heart and brings people to Christ. So, nahandoon yung effort, nahandoon yung diligence, nahandoon yung buong sikap at buong husay nating sinusubukang ipakita, ibigay, ipaliwanag, i-open up ang Ebanghelyo while entirely depending on God. Nakaasa tayo sa Diyos na Siya ang gagawa, Siya ang kikilos, Siya ang magbubukas ng puso, Siya ang magbibigay ng liwanag, Siya ang magbibigay ng pananampalataya. So, hindi kina-cancel out ng sovereignty ng Panginoon yung responsibility natin bilang mga tagapagbahagi ng Ebanghelyo. So, we must be actively trying to convince and win people over through the proper presentation of the gospel. So do you remember sa book of Acts, isang verse na binasa natin, they so spake or they spoke in a manner na ito ay nakakapagkumbinsi, at dapat ganun din ang ating gawin o gawain. Pagdating sa mga ating pagkukomunika, isa sa mga ikukonsidera natin to effectively communicate the gospel is the status of the hearers. So yes, ating kinikilala yung katotohanan na tinuturo ng salita ng Diyos na sino mga ating kausap,
na hindi paligtas, they are radically or totally depraved. Ano ho? Apektado ng kasalanan, alipin ng kasalanan, patay sa kasalanan, at walang kayang gawin sa kanilang sarili para sumampalataya kay Kristo. Ano? Ayaw at hindi kaya ng isang taong patay sa kasalanan. And that with that spiritual condition, meron tayong spectrum ng iba't ibang kalagayan ng mga tao na kailangan nating ikonsidera to effectively give the gospel. Ano ho? Para bang siguro para magbigay ng ilustrasyon ay para bang dosage ng gamot. Kung ang kalagayan ay malala, kailangan ng 700 milligrams. Kung ang kalagayan ay hindi ganun kalala, kailangan baka 50 milligrams lang. So, again, iba't iba ang approach. So, merong infidel, talagang nagde-denounce na merong Diyos, lalo na ng Diyos ng Kristyanidad. Merong mga ignorante, hindi nila alam, and they want to remain na hindi nila alam. Ano? They are careless. Wala silang pakialam. Ay, kung may langit man, kung may impyerno man, kahit saan. Ano? Merong mga tao na ganoon. At kailangan gisingin, ipakita sa kanila yung katotohanan na talagang dapat silang magbigay atensyon dahil ang tindi ng nakasalalay, ano ho, ang bigat ng sitwasyon. And then number 3, minsan nakikipagdeal or madalas nakikipagdeal tayo sa mga self-righteous na tao. Mabuti ang tingin sa sarili. At I would always stress na ito'y madalas dito sa ating bansa, sa Pilipinas, na typically ang tao ay hindi perpekto ang tingin sa sarili pero mabuti. Ano ho? And again, that thinking na hindi ka perpekto pero basta hindi ka masama, baka naman pasado ka na. And again, kailangan natin ipakita sangayon sa Biblia, sangayon sa kautusan ng Panginoon, sangayon sa demand ng kautusan ng Panginoon, sangayon sa hustisya ng Panginoon, ang mga kaisipan na yon ay hindi uubra. And then number 4, minsan makakausap tayo sa mga taong nagpapakilalang Kristiyano, nagpapakilala na mananampalataya, nagpapakilala na born again. And sometimes we need to ask diagnostic questions or probing questions para ma-distinguish natin, talaga nga ba? Talaga nga bang Kristiyano ito? Talaga nga ba na siya ay mananampalataya? And again, doon yung danger sapagkat dito sa ating bansa, babad ang maraming tao with the long and far-reaching influence ng Roman Catholic Church. Linggo-linggo naririnig nila na si Jesus ay namatay para sa atin, si Jesus ang tagapagligtas, si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. So they know these things, at madalas ay na-equate yung knowledge na equal na sa faith. Ano ho? So we know from scripture na hindi ganun. Hindi porket alam mo ang ebanghelyo. Sinabi yan ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa 1 Corinthians chapter 15, ipinangaral sa kanila ang ebanghelyo, pero ang sabi ni Apostol Pablo, kayo ay ligtas sa pamamagitan nito, liban na lang kung kayo ay nanampalataya ng walang kabuluhan. So it is possible to hear the true gospel, to know the gospel, pero hindi pala talaga totoong sumasampalataya. So with that, ay maliwanag, knowledge is not equivalent to faith. Ano ho? So kailangan talagang alamin, tignan kung totoo ang pagiging Kristiyano. And we had that long series about marks of true saving faith, or na marka ng totoong ligtas, marka ng totoong Kristiyano. At kailangang tignan talaga at hamunin ang tao na suriin ng kanyang sarili kung siya nga ay nasa pananampalataya. And lastly, number 5 is the convicted. Merong mga tao na mabigat ang kanilang konsensya, alam nilang may nagawa silang mali, pero isa sa mga trabaho ng soul winner, paano pag ganun ang kausap, ipunto na hindi lang tama na mabigat ang konsensya, tama na mabigat ang puso dahil may ginawang mali, pero kulang yun, hindi sapat yun. Dapat makita niya yung kanyang offense laban sa Diyos. Ma-realize niya yung spiritual na aspeto ng kanyang nagawang kasalanan, at again, siya ay itulak, iduro, palapit kay Kristo na tanging nag-aalis, nagpapatawad ng kasalanan. So, importante na i-discern, alamin, tignan
suriin kung ano ang estado ng ating mga nakakausap, and then i-adjust natin yung manner ng ating communication of the message. At napakahalaga, dyan sa note sa baba, adjust the manner, not the message. Ano? Never nating i-adjust ang message. Huwag nating bawasan yung talim. Huwag nating bawasan, sabi nga, yung ngipin ng ebanghelyo. At merong ngipin ang ebanghelyo. Pinapakita nito kung gaano kadumi ang tao at gaano kahina ang tao na walang kayang gawin para iligtas ang kanyang sarili. At hindi natin babaguhin yung mensahe, pero yung manner na ating faithfully i-deliver pa rin yung mensahe ay magkakaiba-iba depende sa estado ng ating kausap o spiritual na estado ng ating kausap. So binigyan natin ng pansin nakaraan ang evangelism sa buhay ng lokal na iglesia at primarily ang patungkol sa preaching, the pulpit ministry. Ecclesiastical or responsibility. It must be among our uncompromised priorities to be oriented as a church to be actively and purposefully evangelistic. So ang church ay dapat evangelistic as a whole, from the leadership to the members. Kailangan nandoon ang kaisipan na tayo ay involved, tayo ay sama-sama, tayo ay isang katawan na gumagalaw para ikalat, ibahagi o dalhin sa iba ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Malinaw ang sinabi ng 1 Corinthians 1 verse 21, for after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. So it pleased God. Merong mga tao sa panahon natin ngayon ay tinitignan, iniisip, tinuturing na para bang ang preaching is antik na, lipas na, hindi na effective way of communication. Ang gusto na ngayon ay dialogue. Ang gusto na ngayon ay basta sharing na lang. Ayaw nila yung bigat ng preaching. But it pleased God by the foolishness of preaching. Itong preaching na tinitignan, not foolish preaching, okay? Niliwanag natin, hindi yung foolish preaching, kundi yung foolishness ng preaching. Why? Because the world view the preaching of the gospel as foolishness. Naalala niyo sa Acts ay si Pablo, pinapangaral niyang ebanghelyo nung binanggit niya ang isa sa mga mahalagang bahagi ng ebanghelyo, which is the resurrection, ay pinagtawanan siya ng mga tao. Sinasabihan siya ay nababaliw na, siya ay wala sa tamang hulog. So for them, for the world, the preaching of the gospel is foolishness. But it pleased God na ito ang isa sa mga pangunahin o primary means upang ang ebanghelyo ay maipangaral at gamitin niya ito sa ikaliligtas ng mga sasampalataya. So challenge sa bawat mangangaral na kagaya ko, maaaring meron tayong kasamang nakikinig ngayon na mangangaral ng ebanghelyo, or maaaring you're not a formally na nasa office ng preaching of the gospel, but maaaring mabigyan ka ng pagkakataon to have a Bible study sa bahay or Bible study sa lugar ng iyong trabaho. Well, narito ang challenge. We must be thoroughly convinced in our conscience and so reflect in our practice that preaching is the primary work we have in calling lost men to the gospel. So dapat kumbinsido tayo. At merong iba't ibang mga implikasyon niyaan kung kumbinsido tayo na ito ang isa sa mga pangunahing ginagamit ng Diyos para magligtas, wag natin dapat ikompromiso ang ministeryo ng pangangaral ng salita ng Diyos. So anything that rivals the centrality of preaching or contradicts its message must be rightly assessed, reformed, or kung kinakailangan, removed. So, preachers, ito yung mga hamon natin sa mga nakaraan. Kailangan bilisan ng kaunti. We must never lose sight of our role as evangelists in preaching. Hindi lang tayo encourager, hindi lang tayo reminder. Only in our preaching, we must do the work of an evangelist.
Members, be in constant prayer for the preacher and the preaching of the Word of God. Na ito'y pagpalain, gamitin ng Panginoon. Pray for the preacher na bigyan siya ng wisdom, ng husay, ng lakas, ng kapangyarihan ng Panginoon in preaching the Word of God. And that is very biblical. And the church, let us hope and expect from God na kanyang pagpapalain at kanyang gagamitin ang matapat na pangangaral ng salita ng Panginoon. Preachers, another reminder, anything that compromises our preparedness for preaching must be rightly reviewed and reformed. At siguro dagdag din natin dito, remove. Baka mamaya mayroong mga kailangang alisin. Mamaya mayroong mga kailangang i-uninstall sa cellphone or sa computer na talagang umaagaw ng atensyon, ng oras para talagang makapaghanda. Or baka mayroong mga bagay na maaring legitimate na mga bagay pero kailangang iayos yung prioridad. So, nahandoon. Kung bisito tayo na ganung kahalaga at ginagamit ang Diyos ang pangangaral, then we must prepare. We must give time to prepare. At salamat sa Diyos. Let me just mention, salamat sa Diyos dito sa JCBC na talagang ang mga kapatiran, the ministry ay nahandoon ang kanilang effort para bigyan ng sapat na panahon ang mga ngaral na maghanda, mag-aral ng pagtuturo at nahandoon na appreciate ko lagi yung panalangin ng ating mga kapatiran sa mga bagay po na ito. At sa mga listeners, dapat ay maging handa sa pakikinig. If you're coming to church, ay be ready to listen. Just like yung ating mga naunang kapatiran doon sa Berea, sa Acts 17 verse 11, they received the word with all readiness of mind. Not with slippery, hindi yung inaantok na kaisipan, hindi yung lumilipad na kaisipan, o hindi handang kaisipan sa pagtanggap ng katotohanan ng Panginoon. So, from the pulpit, the preaching ministry, we will go now doon sa karamihan ng mga tao, that is the congregation, every member's involvement. So, huwag nating isipin na ito'y trabaho lang ng pastor, trabaho lang ng iilan, kundi ito ay trabaho ng lahat ng mga kapatiran. Ang isang church, isang babala, isang church na nakadepende lamang sa mga pangangaral sa pulpito para sa evangelism ay isang church na pumapalya o nagkukulang sa pagsunod sa dakilang komisyon na iniutos ng Panginoon. Well, mayroong mga extremes na kailangang iwasan. Una ay yung overemphasize naman sa soul winning and giving na tila baga ito lang yung paraan ng paglilingkod sa Panginoon. So, kailangan nating iwasan yun. It portrays kung yung overemphasis, I'm not saying na wag nating i-emphasize, pero yung overemphasis na tila baga ang lumalabas ay ang paglilingkod sa Diyos, ayun nga lamang, yung gawain lang na yun. Particularly, yun lamang programa na yun. Madalas sa mga churches tuwing Saturday morning may programa ng soul winning, or Sunday afternoon pagkatapos ng morning worship service merong programa ng soul winning na tila baga yun lang ang soul winning, yun lang ang evangelism at yun lang ang paglilingkod sa Panginoon. Again, yung overemphasis ang ating binibigyang pansin. At ipinapakita nito ang wrong understanding sa buhay Kristiyano. And madalas nandun yung false dichotomy ng secular and spiritual. Ano ibig sabihin ng dichotomy? Yung pagbubukod, pagko-contrast. Yung Lunes hanggang Biyernes secular yan. Sabado, Linggo, spiritual yan, sa Panginoon yan. Well, again, that is a wrong view ng buhay Kristiyano. When a person is saved, ay ang kanyang buong buhay ay supposed to be spiritual. We need to recover the biblical emphasis on vocation or spiritual, sacredness of the vocation. We need to recover nga yung emphasis ng vocation. Ano sabi ni Pablo? Whether therefore you eat or drink, and we can add that, whatsoever you do, whether you are at work, do all to the glory of God. So yes, mula Lunes hanggang Linggo, it must be for the Lord. Titus 2:9 exhorts servants to be obedient unto their own masters.
Fast forward tayo. That they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. So again, binigyan pansin ni Pablo sa mga Kristiyano na nagtatrabaho o na doon sa kalagayan bilang mga alipin nung panahon na yon sa saan man sila sambahayang alipin, ay kailangan nila magtrabaho ng maayos that they may adorn the doctrine, the truth of God. And sa panahon natin ngayon, kung ikaw ay empleyado, ay magtrabaho ka ng maayos para mabigyan mo ng palamuti, maging mas kaakit-akit ang ebanghelyo, ang katotohanan ng Panginoon. Kaya nga sa atin hong application, or sa point, we must develop evangelistic conscious believers. Conscious ang mga mananampalataya sa pagiging tagapaghatid nila ng ebanghelyo, hindi lamang verbally, hindi maging sa paraan ng kanilang pamumuhay, hindi lamang sa loob ng church, kundi sa loob man ng tahanan o sa lugar trabaho, paaralan, o saan man sila ilagay ng Panginoon. What they do in their vocation is spiritually and evangelistically significant. Ano yung ginagawa sa trabaho, ano yung ginagawa mo, kung saan ka man nilagay ng Panginoon, ay spiritually and evangelistically significant. It's either ito ay nagbibigay ng palamuti or mas nagpapaging mapag-anyaya ng ebanghelyo, or ito ay nagbibigay ng masamang larawan. Pambihira, ganyan ba ang Kristiyano? Laging under time, late dumating, maagang umalis. Ganyan ba yung Kristiyano? Nagnanakaw sa office? Ganyan ba yung Kristiyano? Siya yung nangunguna sa cutting classes at sa kopyahan. Again, yung ating pamumuhay ay makakaapekto in our evangelism. Sabi ni Pedro sa mga nasa tahanan, ang babaeng asawa ay maaaring maakay kay Kristo ang kanyang mister sa pamagitan ng kanyang buhay. So our evangelism ay hindi lang verbally but also in our lifestyle, kung paano tayo nabubuhay sa harapan ng mga tao. At isang magandang talatang paalala sa atin ay yung sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 13, and these are familiar words, ye are the salt of the earth. At anong gawain ng salt? Nagbibigay lasa. Verse 14, ye are the light of the world. Anong gawain ng light? Nagbibigay liwanag. At isa sa mga madiin na pinupunto nitong dalawang larawan na ito na ibinigay ni Jesus o pagtutulad kung ano ang kalagayan ng mga mananampalataya ni Jesus is influence. May influence ng lasa, may influence sa kadiliman. At ang Kristiyano dapat ay may impluwensya. Hindi ibig sabihin na ikaw ay dapat nasa lugar ng mga makapangyarihan o nasa politika, o hindi yung paraan ng ating pamumuhay. Kaya nga ang hamon sa verse 16, saan ka man naroroon, saan ka man tinawag ng Panginoon, let your light so shine before men. Your testimony as the bearer of the gospel, as the believer of the gospel, ay hayaan mo magliwanag ito sa harapan ng mga tao. Ikaw man ay empleyado, ikaw man ay sundalo, ikaw man ay driver, ikaw man ay konduktor, anuman, ikaw man ay housewife, anuman, lalo na kung ikaw ay pastor. Let your light so shine before men that they may see your good works. Ano magiging resulta? And glorify your Father which is in heaven. So, yung i-avoid yung extreme na tuwing programa lang ng soul winning. No, yung buong buhay mula Lunes hanggang Linggo ay kailangan evangelistically conscious ang mga mananampalataya. And then pangalawa, yun namang indifference sa lost sinners, yung walang puso, walang pakialam, walang bigat sa kanila ang mga tao na wala pa kay Kristo. At isa sa maaaring danger ito ng very unbiblical application or a very unbiblical application ng sovereignty ng Panginoon pagdating sa kaligtasan. Na para bang, ang Diyos naman ang magliligtas kahit wala akong gawin. As we have seen, meron tayong kailangan gawin. Inutusan tayo na dapat meron tayong gawin at dapat gawin natin yung the best natin. And yes, ang Diyos ang diligtas. So yung indifference sa mga hindi paligtas ay hindi dapat
mangyari yan sa atin. Some advantage of biblical evangelism. So nakita natin, medyo nakakagyan na natin ito sa atin yung ating pinag-aralan na paraan ng paghahayag ng ebanghelyo, yung ating objective approach. Anong advantage nito? Well, it delivers us from stereotype approach. Biblical evangelism can use any conversation as opportunity for evangelism. And may God give us wisdom in our simple conversations, sa ating pakikipag-usap sa ibang mga tao. Kung ikaw ay magulang, sa iyong pakikipag-usap sa iyong anak. Kung ikaw ay asawa, sa iyong pakikipag-usap sa iyong asawa. O kung ikaw, sa iyong pakikipag-usap sa iyong kapitbahay, sa iyong binan, ay nawa bigyan ng Diyos at tulungan tayo ng Diyos magkaroon ng wisdom kung paanong hindi sa pilitan, hindi, excuse me for the lack of better term, hindi parang itutulak sa lalamunan yung ebanghelyo, kung hindi sa biyaya ng Diyos ay maipasok, mai-open ang usapan tungkol sa pag-iebanghelyo. And napakaganda siguro kung as we have said before, kung talagang formal na i-request, halimbawa, kung ikaw ay may asawa at yung mga biyenan mo at yung pamilya ng iyong asawa ay hindi pa ligtas, maaari yung silang kanyayahan, host a dinner. But sa iyong pag-anyaya sa kanila, sabihin mo na agad, gusto ko talagang meron lang i-share sa inyo from the Bible. No? So hindi patago, hindi parang hindi para hinold up sila. Because naranasan namin yun. Sinet up kami, inimbitahan ng dinner, yun pala ay Bible study ng ibang relihiyon. Nevertheless, ay maganda na sa unahan pa lang or in everyday discussion, everyday na ating pakikipag-usap sa iba, ay may open ang ebanghelyo. Believing in effectual calling. Biblical evangelism is free from pressure of producing instant decision results. Dahil naniniwala tayo na ang Diyos ang diligtas, ang Diyos ang tumatawag, ang Diyos ang nagbubukas ng puso, ay hindi tayo dapat ma-pressure na mag-produce ng instant results. Hindi tayo dapat ma-pressure i-manipula ang tao para gumawa ng desisyon, di umano pasunurin sila sa isang panalangin. No? Naniniwala tayo sa Diyos na nagliligtas. And lastly, biblical evangelism can rightly assess the spiritual condition. We have said, yung atin yung kausap, ina-assess natin sila, nasa alang-alang natin yung kanilang kalagayan, not just spiritual condition, even maaari yung kanilang educational status or yung kanilang yung kanilang edad, yung kanilang reception. Again, we consider those. Paano natin ipaparating yung ng malinaw, ng tapat, ng epektibo ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Halimbawa, ay ang kausap mo ay isang 8 years old na bata. Well, hindi mo kailangan ipaliwanag lahat ng Sean, justification, adoption, regeneration. Ay lalagpas lang yun sa kanyang ulo o sa kanyang kaisipan at hindi niya mauunawaan. Rather, it becomes a noise at magiging malabo. So, may God give us wisdom kung paano to rightly consider and assess yung ating kausap and then effectively and faithfully deliver the gospel. Well, case for individual Christians, Christian responsibility of God's gospel witness. So, yes, nakita natin na may responsibility ang nasa pulpito, may responsibility ang mga nasa upuan, the preachers and the members, lahat ay meron. At ang individual, ang implikasyon niyan, ang bawat individual na Kristiyano ay may responsibilidad. And let's look at it biblically. Anong goal? Ang goal natin ay ma-instill or ma-implant, maitanim, mailagay, maibaon sa mga miyembro, sa mga kapatiran, sa bawat Kristiyano na ang kaisipan ng pag-iebanghelyo o paghahayag ng ebanghelyo ay responsibilidad ng bawat individual na Kristiyano. Meron tayong responsibilidad dito at nawa ay tulungan tayo ng Panginoon. Hebrews 10:24, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. And again, what could be siyempre sigurado kasama dun sa good works is the work of evangelism, and we must consider and provoke one another. Not just that, pero kasama yun. At kailangan natin na tulungan, kailangan nating itanim, ipaalala
sa bawat isa. At hindi lang si Brother Paul bilang pastor ang dapat magpaalala sa mga kapatid sa JCBC. Even our brethren, kailangan natin silang paalalahanan kung sakaling wala o nagpapabaya sa gawain na ito. It is not merely for the gifted. Hindi lang doon sa what? Brother Paul, kasi wala akong gift sa paghahayag ng ebanghelyo. Wala akong gift sa theology. Hindi yun ang atin hong habol. Evangelism is not essentially the exercise of a gift, but an obedience to a command. Pag ikaw ay magdadrive, hindi naman tinatanong kung may gift ka sa pagsunod sa batas trapiko. Merong batas trapiko. At ganun din, hindi tinatanong kung meron kang gift or evangelism, kundi maliwanag ang utos. Tayo ay mga saksi, tagapagdala ng balita, ng mabuting balita. Acts 1:8, you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. At itong pagiging witness na uttermost part of the earth ay nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon. Dapat sa bawat isang mananampalataya na merong obligasyon na dalhin ang ebanghelyo. It is for all who are truly converted. Evangelism is also sharing one's own experience of salvation. Again, hindi lang basta yung theology, and we must have that sa biyaya ng Panginoon, but also our own experience. Our own experience. Para bang, ang bihira, kahapon, may nakausap ka, ay, ang sakit ng ulo ko. Uy, alam mo ba, kahapon, masakit din ng ulo ko. Ang ginawa ko, uminom lang ako ng ingat. Binahagi mo lang sa kanya. Maaaring yung tao ay bigat na bigat sa kanyang kasalanan. Alam mo, isang araw, gano'n din ang kalagayan ko. Then, anong naging solusyon? So again, even our own experience, dahil talaga kung ikaw ay totoong mananampalataya, naranasan mo na iniligtas ka ng Panginoon. These are not just ideas, but a true personal experience ng isang totoong Kristiyano at ibabahagi ito sa iba. 1 Corinthians 15:3, ang sabi ni Pablo, "For I delivered unto you first of all that which I also received." So even Paul, ito rin yung kanyang tinanggap, ito rin yung kanyang sinampalatayanan, ito rin yung kanyang kaligtasan, at yun yung kanyang ibinahagi, ipinangaral sa mga tao, well, particularly sa Korinto. Natural argument, ano yung ibang mga argumento natin? Well, natural argument. If the gospel is what we claim it to be, how can you not have a burden to share it? At ano ba yung claim natin sa gospel? This is good news. This is the best news. This news ay kailangan ng lahat ng tao. Ngayong panahon ng pandemya, mayroong mga tinatawag na essential and non-essential businesses. Yung mga non-essential ay maaaring yung iba hanggang ngayon ay sarado because they are not essential. Well, ano pa bang pinaka-essential sa lahat kung hindi ang ebanghelyo, at lahat ay nangangailangan nito. At yung bigat, yung tindi ng ebanghelyo na ating sinasampalatayanan, kung nauunawaan natin kung ganito kabigat, ay bakit wala tayong kabigatan na ito'y ibahagi sa iba. The gospel is essentially good news to the worst condition of sinners. So, lack of zeal for the gospel reveals a shallow conviction of the truth of the gospel and the great problem of man. Baka kaya wala tayong kabigatan, ay baka nakakaligtaan na natin or hindi ganun ka linaw ang ating pagkaunawa sa bigat ng kondisyon ng tao, at ang ebanghelyo ang tanging solusyon dito. Ang sabi ng 2 Corinthians 4:13, "We having the same spirit of faith, according as it is written, I believed and therefore have I spoken. We also believe and therefore speak." So makikita din yung relasyon ng believing and speaking. If you truly believe the gospel, if you truly understand, kung talaga nauunawaan kung gaano ito kabigat, kung gaano ito kahalaga, why not speak of it? Why not share it? So, nahandoon. At again, kailangan nating lahat ng itong mga paalala na ito. Secondly, personal argument. So, every Christian has a circle of people
whose significance is more consciously real to Him than to anyone. Totoo ho yun. Ganun tayo dinisenyo ng Panginoon. Yes, mahalaga ang lahat ng tao. Eternally mahalaga ang lahat ng tao. Pero yung mga taong nasa buhay ko ay mas mahalaga sa akin kaysa sa mga taong hindi ko pa nakikilala somewhere out there in the jungle or saan man. Ako pa niyo ho, merong mga tao na inilagay ng Diyos na hindi aksidente, na bahagi ng ating buhay, na mahalaga sa atin, na mahal natin. Again, that's how God created us. Yung ating loved ones, yung mga nakakausap natin, nakakasama natin sa araw-araw, our closest friends and relatives, and etc. Lahat ng ito ay mayroong mga circle of people na yung significance, yung halaga ay mas conscious tayo kaysa sa iba. And that's how God designed us. So anong punto? The Christian responsibility becomes most pressing for those who are most touched by His life. These are the people whose opportunity to hear the gospel in the most personal way is through Him alone. So again, yung nilagay ng Diyos ng mga tao sa paligid natin na natatouch ng ating buhay, na aabot natin, na impluwensyahan natin, ito yung mga tao na talagang yung opportunity na marinig ang ebanghelyo ay mas malaki dahil sa atin na naabot ng ating buhay sila. So that is a very personal obligation bilang tayo na maghahayag ng ebanghelyo. Mark 5:19. Nabasa ko ito, hindi ko na makalimutan. Ang sabi ni Jesus, meron nagsabi kay Jesus, Lord, susunod ako sa iyo. Pero hindi siya pinayagan ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, but Jesus suffered him not, but saith unto him, go home to thy friends and tell them how great things the Lord hath done for thee. Baka ang pinakamahusay ay hindi ka pumunta sa Africa o pumunta sa Uganda, Africa din yun, ay hindi ka pumunta sa Middle East, kundi pumunta ka sa iyong tahanan, pumunta ka sa iyong kamag-anak, pumunta ka sa iyong mga katrabaho o kaibigan at sabihin mo sa kanila kung anong ginawa ng Diyos sa iyo. Again, ay hindi kailangan na malayo, kundi ang pangunahin nating responsibilidad ay yung mga taong malapit na naaabot natin. Personal argument, again, consider God's providential placement often carries gospel purposes. Napakaganda ng thought. Yung God's providential placement, saan ka nilagay ng Diyos? It carries gospel purposes. May layunin. Kaya bakit ka doon nilagay ng Panginoon? I can still remember, minsan kausap ko si Brother Edgar Kiambao, umuwi na siya sa Panginoon. Doon siya ng cancer at doon sa V. Luna Hospital saan siya ay nagpapagamot sa cancer. Sabi niya, Brother Paul, hindi ka makakarating doon. Hindi ka basta-basta makakapasok doon. At ang ginagawa niya, sapagkat siya ay nahando dahil siya ay pasyente, titimpla daw siya ng Milo, aayain niya yung mga kasama niyang kapwa niya may cancer, ibabahagi niya. God, in God's providence, nagka-cancer siya. At yung mga kapwa niya may cancer, ay naabot. And who knows kung paano gagamitin ng Panginoon yung mga tinanim na binhi na yun, ng ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. So maaari ikaw ay nilagay ng Diyos sa specificong lugar at kalagayan para may maabot ng mga tao. Matthew 5:14, ye are the light of the world. Natin yan kanina. Sa candlestick, ito. Sabi, hindi ito tinatakpan kung hindi nilalagay sa candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Gusto ko lang puntuhin dyan ay yung nasa loob ng bahay ay yung mga taong malapit. Nasa loob ng bahay. In close proximity. Sila yung mas unang, yes, makikita ito mula sa malayo, pero mas fully makikita ito ng mga taong nasa malapit sa iyo. Scriptural argument. God's word clearly puts upon individual believers the obligation to evangelize sinners. Ano po? Nandun yung maliwanag na utos ng Panginoon in the Great Commission, go
and make disciples. At ang unang step doon is evangelism. 1 Peter 3:15, but sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. May pag-asa. Kung sino may mga pinakamatibay na pag-asa sa buong mundo, walang Kristiyano. Pinakamatibay, pinakamagandang pag-asa ang Kristiyano. And may mga tao magtatanong, ano yung pag-asa mo? Bakit mo inaasahan mo? We must be ready by the grace of God. Hindi lang ito ang mga tao, hindi lang ito verse para sa mga apologists, but all Christians should be apologists. All Christians should be ready to give an answer, to give the gospel sa mga tao. So, punto, Christians should live a question-provoking testimony that focuses on their hope, paraan ng kanilang pamumuhay. Minsan na-share ko na ho sa inyo yung testimony ng isang kilala kong tagapagturo ng Biblia na siya ay nagtrabaho sa isang lugar, gawaan ng resibo, at lagi araw-araw daw siya ay maagang dumarating, hindi siya nalilate, and then lagi niyang namimit yung quota. Actually, nilalagpasan niya pa yung quota. Lagi, hanggang sa isang araw, napansin ng boss niya, tinawag siya, ba't di ka nalilate? Bakit mo laging ginagagawa yung trabaho mo? And again, those are question-provoking na testimony. At yun ay naging paraan para maibahagi ang ebanghelyo at maipakilala si Kristo sa mga katrabaho. Well, again, case for individual Christian responsibility of gospel witness, motivational appeal. Meron iba't iba tayong mga motivations. Maaari magtulak sa atin. Nadami. Actually, pag tingnan natin ng Biblia, and I will just be giving some. The foremost motive must be the glory of God that shines in the witness of the gospel. Ito yung pinakamahalaga, pinakatakila, pinakamabigat na motibo ay para maluwalhati ang Diyos. Dahil alam natin na ginawa, dinisenyo, pinlano ng Diyos ay itong kaligtasan na ito para sa kaluwalhatian ng kanyang dakilang pangalan. Well, we don't have time to read the whole, pero ang sabi sa verse 7, Ephesians 2, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. So for all eternity, all the ages to come, nakikita yung katindihan ng yaman ng biyaya ng Panginoon dahil sa ating kaligtasan. 1 Peter 2:9, but ye are chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. So again, we have that spiritual standing bilang mga mananampalataya. Isa sa mga pangunahin ay maipakita yung kaluwalhatian. Karapat-dapat purihin ang ating Diyos na tumawag sa atin. Number 2, personal motive will exercise compassion for sinners and concern for their tragedy. So, hindi lamang yung luwalhati ng pangalan ng Panginoon, kung hindi kinokonsidera din yung kalagayan, yung pagkakaroon ng pagmamahal at pagkaawa sa kalagayan ng mga wala pa kay Kristo. Matthew 9:36. But when He saw the multitude, He was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. So makikita natin dito, hindi lamang sila tinignan ni Kristo kung gaano sila karami, hindi lamang tinignan ni Kristo kung ano lamang yung economical standard nila o status nila, o yung education, no. Kundi tinignan sila ni Kristo at ikinonsidera yung spiritual na kalagayan nila. They are sheep, gaya ng sheep without any shepherd. At ang larawan ng sheep without shepherd ay they are helpless. Walang nagpoprotekta, walang nagpapakain, walang nangunguna. Sila'y patungo sa kapahamakan because they are without shepherd. So yun yung spiritual na kalagayan. And Christ was moved because of that. And we as believers, tayo bilang mga mananampalataya ay mahalaga. Dapat, maganda na ma-move din. So when we look at people, hindi lang dapat natin tingnan yung kalagayan nila physical, hindi na dapat yung kalagayan nila material, kung hindi i-consider din natin yung kalagayan nila spiritual. At ito'y lalo at laging magtulak sa atin sa mas matapat na paghahayag ng ebanghelyo. Christians need fresh reminding
of the spiritual condition of sinners outside of Christ. No? Kailangan ay mapaalalahanan tayo. Ito is often neutralized, mahalaga ho ito, it is often neutralized by external respectability of people. No? Minsan, pag nakita ninyong tao, successful, maganda ang buhay, okay naman, hindi siya gumagawa ng krimen, healthy, decent ang pamumuhay, mabuting tao, minsan para bang yung apoy ng paghahayag ng ebanghelyo sa kanila ay parang nabubuhusan ng tubig. No? Even the most religious, the most decent, the most virtuous, the richest person, kailangan nila na marinig ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ephesians 2:12, anong kalagayan nila? Ye are without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. No hope. No hope. Paalala nawa sa atin ng Diyos ang pang-spiritual na kalagayan nila. Different motives. May iba't ibang mga motibo na tayo na dapat makita, konsidera. God's command, yung utos ng Diyos sa atin, nakita natin yung pagmamahal ni Kristo, the love of God, the love of Christ constrained us, ang ating pagmamahal kay Kristo, ang puot ng Diyos, sabi ni Pablo, 2 Corinthians 5:11 yata, yung terror ng Panginoon. We persuade man because of God's terror. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Yung value ng kaluluwa ng isang tao, what it profited a man if he gains the whole world and loses his own soul. Yung value ng gospel, ganong katindi, ganong kahalaga ang ebanghelyo. Anong halaga? Well, ang pinangbayad dito ay ang dugo ng ating Panginoong Kristo. Diba? Ito dapat ibahagi sa iba. Yung habag ng Panginoon, yung patience ng Panginoon, yung goodness ng Panginoon. Sabi ni Paul sa Romans 2 verse 4, yung goodness of God, yung long suffering of God should lead them to repentance. Yung time, kailan mamamatay? Anumang oras pwedeng dumating ang kamatayan? Brevity of life. The imminence of Christ's return, anumang oras pwedeng dumating si Kristo. Yung purpose ng life, para saan sila nabubuhay, or the worthiness of God to be worshipped. Sa Acts 17, nakita ni Pablo ng mga tao given to idolatry, and that stirred him up upang ibahagi ang ebanghelyo sa kanila. Hindi ko maalala kung gusto ko sabihin si Adoniram Judson, yung nagsabi na missionary, I rather die than to see Christ not glorified. Dahil itong mga sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan ay dapat ang Diyos ang sinasamba nila. Dapat si Kristo ang niluwalhati. At yung luwalhati na dapat para sa Panginoon ay binibigay nila sa mga bato, sa mga statua. Again, yung worthiness ng Panginoon to be worshipped should steer us to give the gospel. Ito'y ganun din kay Apostol Pablo. 2 Corinthians 5:11, sinabi ko na, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. 5:14, the love of Christ constraineth us. So, iba't ibang mga motibo ang maaaring, naulit na lang pala ito, iba't ibang mga motibo ang maaari na nasa puso ng isang tao. And again, these are all biblical motives. Yung value, yung Christ love, our love for our fellow men, yung value ng isang kaluluwa, ng gospel, yung puot ng Diyos, yung time ng tao, brevity ng buhay, yung imminence ng pagdating ni Kristo, worthiness of God to be worshipped. Ito nga sa Acts 17:16, now while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him when he saw the city wholly given to idolatry. So, ang approach niya ay hindi basagin yung mga idols, kundi ibigay ang ebanghelyo, ipakilala ang tunay na Diyos at ibigay ang ebanghelyo. At pag sumampalataya sila sa tunay na Diyos at nanampalataya sila sa ebanghelyo, sila na ang babasag doon sa mga Diyos. So, the use of carnal and selfish motives must be avoided. Merong mga tao, merong carnal motives, merong mga maling motibo sa pangangaral at kailangan itong bantayan, kailangan itong iwasan for more income. Pero meron bang ganyan? Yes! I've been to a church na kung saan ang sabi ng pastor sa amin ay
dapat kayo ay magdala ng 10 tao sa church. Sa isipin nyo ha, 10 tao, magbibigay ng tig 10%, 100%, dun kukunin yung support nyo. So, dapat magdala kayo ng 10 tao sa church. What's that? Anong motivation yun? Wow! So, kailangan natin ito bantayan. More attendance, bragging rights. Nakamihan ko ng evangelistic crusade, 1,000. Kahit purihin ng Panginoon kung meron 1,000 umattend, 1,000 naka-attend, nakapakinig ng matapat na pangangaral ng. Pero kung ang layunin ay para merong maipagyabang, para merong maipost, let us be very, very careful. Matthew chapter 6 ay maraming paalala dun si Jesus that we can do very, very spiritual actions with a very, very wrong motive. No, mga gawain spiritual, pananalangin, pagbubuting gawain, pagbibigay, paglilimos, pag-aayuno, those are very good things, pero pwedeng gawin ng may maling motibo. And even evangelism ay pwedeng gawin ng may maling motibo. 2 Corinthians 2:17, "For we are not as many which corrupt or retail the word of God." They retail God's word. Philippians 1:15, "Some indeed preach Christ, even of envy and strife, and some also of goodwill." So may maling motibo of envy, of strife. So, point, let us keep watch over our motives, even in doing the most holy and appropriate actions. Whatever action that may be, as we have said earlier, pero lalo na ang paghahayag ng ebanghelyo, particularly ang paghahayag ng ebanghelyo na siyang ating paksa. Sa ating paggawa nito, sa ating pagsunod sa kautusan ng Panginoon na ito, ay bantayan din natin. Hindi lang yung ating paraan ng pagkukomunika, hindi lang yung pinaka mensahe na ating kinukomunika, kundi bantayan din natin yung ating puso, yung ating motibo sa ating pagkukomunika ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. And may God find us faithful na ating ginagawa yung the best natin to communicate the gospel. Na tayo ay nagiging tapat at hindi natin kinukompromiso ang ebanghelyo. And then, tama ang ating motibo sa pagkukomunika at pagbahayag ng ebanghelyo. Again, meron mga katanungan, mga bagay na malabo, please let me know at tutugunin po natin. Sana ako, ay remind, challenge sa mga bagay po na ito. At nawa patuloy natin itong pagbulay-bulayan at nawa masumpungan tayo na hindi lamang tagapakinig, kundi tagatupad ng kanyang mga salita. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa mga katotohanan mong ito. Salamat sa mga paalala. Salamat sa rebuke. Tulungan mo kami. Tunay sadyang doon ang kahinaan, doon ang kasalanan nakatahat. Oo, nandoon ang katamaran, doon ang kapabayaan. Bawat isa sa amin. Please help us, Lord. Help us. Help us na tumingin sa mga bagay sa itaas. Help us na tumingin sa mga tao na makita at konsidera ang kanilang spiritual na kalagayan. Help us na magkaroon ng apoy, ng init, pagnanasa, ng burden ay bahagi, laging dali ng ebanghelyo. Hindi lamang sa pamagitan ng ating bibig, kundi maging sa paraan ng aming pamumuhay. O tulungan mo kami, patuloy. Kung amin mang gagawin ito, gawin namin. O habang aming ginagawa ito, gawin namin na may mga tamang motibo na bibigay luwalhati sa iyo. Tuloy mo kaming gabayan, O Diyos, patuloy na aming pag-aaral sa susunod na panahon. At sa amin pong gawain ng online prayer meeting, ito rin po ang magpala at maitaas. Lahat ng ito, Panginoon, ay amin tinataas at ang dinadalangin sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, again, pagkatapos ho ng ating time in the Word, wait, na-post ko ho yung ating link para sa ating online prayer meeting sa ating mga group chats and sa ating Facebook group. God bless po. I love you all and miss you all. Ingat po tayo.